Sighted and Blind Podcast. News, commentaries, entertainment, and more. Sighted and Blind Podcast, a public service podcast catering to sighted and blind massage therapists in the Philippines. www.mysightedblindpodcast.com. Hello. Kumusta po kayo mga kaibigan? It's been quite a long time since ulit tayong magkasama sa ere. At para po sa ngayon lamang po nakapag-tune in, ako po ay si Benji Eugenio alias DJB. DJB. alias DJB. Okay. Ang inyong lingkod sa ilalim ng Sighted and Blind Podcast na pinangasiwaan ng Asian Wellness and Spa Academy na may sangay sa Manila, Davao at Jensen. Ngayon po ay ika-24 na episode ng ating programa. Pare, ano nga pa ang pangalan ng programa natin? Sige na nga, tawagin na lang natin ito na Ikaw at Ako. Para medyo romantic ang dating. Di ba, Bes? At pamagat ng ating serye para sa araw na ito ay New Blessings. Wow. Blessings talaga. Huwag kayong bibitiw sapagkat maya-maya ay malalaman nyo kung ano ang ating tinutukoy na blessings, ika nga. Siya nga pala, kung kayo po ay bago dito sa ating programa at ang iba naman ay maaaring nagtataka kung ano ang mga nauna nating podcast. No? Ang ibig sabihin po ng podcast ay broadcast na gamit ang internet at social media. Ito po raw ay ang makabagong paraan ng pagpapahayag. At maaari niyo pong puntahan ang website na ito, www.mysightedblindpodcast.com. Ulitin ko po, www.mysightedblindpodcast.com. At kung ang gamit niyo po ay iPhone, maaari niyo pong matunghayan ang programang ito sa iTunes sa ilalim ng podcast. Hanapin niyo lamang po ang pamagat na Sighted and Blind. Well, sana naman po sa iyong pakikinig ng programang ito, kayo ay maaliw o may makapulutan ng aral o anumang mga mahalagang impormasyon na may kinalaman sa ating hanap buhay bilang mga massage therapists. At ngayon naman po ay pakinggan natin ang isang magandang awitin mula kay Chris Tomlin, How Great is Our God.
You have just tuned in to Sighted and Blind Podcast Internet Radio, the one and only in the Philippines. You have just tuned in to Sighted and Blind Podcast Internet Radio, the one and only in the Philippines. Mga kaibigan, napakandang awitin na ang ating natunghayan mula kay Ginoong Christian at Chris Tomlin. At tunay nga po, no, napakabuti ng ating Panginoon, inspired sa ating mga kakulangan, sa ating kahinaan, sa ating mga kasalanan. Ang ating Panginoon ay patuloy at nananatiling tapat sa atin. Kaya nga po sa mga maliliit na bagay ay dapat natin siyang pasalamatan at papurihan sa lahat ng kanyang ginawa at patuloy na ginagawa sa ating lahat. At ngayon naman tayo ay tumungo sa ating pagbabalita. Matagumpay na nailunsad ng Philippine Association of Licensed Massage Therapists Davao Chapter or PAMT Davao noong Agosto 11 at 12 ang tinaguriang PAMT Marawi Mission. Bit-bit ang daang-daang mga relief goods mula sa donasyon ng iba't ibang church organizations at mga individual mula sa lungsod ng Davao at mga karating na lugar, tumungo ang 13-man or woman contingent mula Davao hanggang Iligan noong umaga ng Agosto 11 at ito ay may layo ng 300 kilometro. Ang ibig sabihin po noon ay 600 kilometro kung ito po ay balikan. Ang inyong abang lingkod ay kasama sa team na ito at ating napagmasdan ang kakaibang saya at galak ng mga bata o matanda man sa dinaos na aktibidad na ito ng Team PAMT. At alam nyo po, nakakatuwang pagmasdan na may mga bumabalik at nagpapasalamat po sa atin. Lalo na po mayroon pong lumapit na isa sa mga nakakatandang elder ng nasa evacuation center at nagpasalamat. Sabi po niya kakaiba daw po ang ginawang tulong ng grupo natin sapagkat hindi lang po tayo namigay ng mga relief goods, hindi lang tayo nagpasaya ng mga bata at higit sa lahat po namigay po raw tayo ng libreng masahe.
ayun po, tuwang-tuwa po yung mga kababayan po natin. Samantala, good news naman para sa lahat ng DOH Batch June 2017 sapagkat tuloy na ang DOH Massage Licensure Examinations ngayong Agosto 27. No, ito po ay August 27 at ito ay kailan po? Next week na po. malapit na po, no? Kaya para po sa mga mag-aaral po natin mula Luzon, Visayas at Mindanao na nagnanais magkaroon po na iyong lisensya, well, tuloy po ang aral, tuloy po ang pagsasanay, ihanda nyo po ang inyong sarili sapagkat sa ilang araw na lang po ay magkakaroon po kayo ng pagsusulit upang makamtan nyo po ang inyong inaasam-asam na DOH Massage License. At may good news po tayo para sa lahat ng mga ina ng tahanan sa lungsod ng Pasay sapagkat kahapon po ay nagkaroon ng isang pagkakasundo ng pamunuan ng Social Action ng Redemptorist Church Baclaran na pinangunahan ni Father Bonifacio Flor de Liza at ng Asian Wellness and Spa Academy na bigyan ng massage training ang mga qualified na ina ng tahanan na nagnanais na magkaroon ng hanap buhay sa larangan ng pagmamasay sa iba't ibang komunidad ng Baclaran at mga karatig na lugar. Well, dyan po nagtatapos ang ating balitaan para sa araw na ito. Para po sa mga karagdagang pa pong mga balita at impormasyon, manatili po kayo nakatutok sa ating programa rito sa Ikaw at Ako ng Sighted and Blind Podcast. Patuloy nating programa at tutungo po tayo sa ating Good Vibes section. Well, ang ating kapanayamin sa pagkakataong ito ay ang ating kaibigan, kapatid at dati nating estudyante, isang visually impaired. At ang pangalan po niya ay Sharon Agustin at atin po siyang kapanayamin kung ano na po ang naging buhay po niya simula po siya ay naging licensed massage therapist. Tatawagan na po natin po si Sharon. Ano po? Hello. Hello. Yes, sir. Good morning. Yes, ito ba ay si Miss Sharon Agustin? Yes, sir. Ay, yes, Miss Sharon. This is Benji Eugenio mula po sa Sighted and Blind Podcast at narito po kayo, live po kayo ngayon. Ano po? Gusto na namin po kayong kapanayamin at tanungin patungkol sa ano na ang naging kaganapan ng buhay mo simula nung ikaw ay naging licensed massage therapist, Sharon. Ayun po, naging maganda naman po yung takbo ng buhay ko nung ako ay naging ng licensed massage therapist. At saka nagkaroon po ako ng, naging disiplinado po yung buhay ko. Kasi, di ba sir, pag tayo po kasi ay isa ng licensed massage therapist, so meron na po tayong pinangahawakan, ano? Mm-hmm. Kailangan po meron na tayong nakikita sa atin yung dignidad at saka yung integridad natin bilang isang licensed massage therapist. Wow. Okay po. So, ano po ang naging hamon nung simula nung ikaw ay naging LMT? Siyempre, alam naman po natin sa pang-araw-araw na trabaho natin may naging hamon tayo. Ano naging hamon natin sa buhay at paano naman nakatulong yung lisensya na pinanghahawakan mo ngayon, Sharon? Lalo pang lumakas yung loob ko, sir, no? Na, lalo pang lumakas na loob ko na sabi ko na ituloy ko lang yung buhay ko. Mm-hmm. No? Na wag ako mawawalan ng pag-asa. Mm-hmm. Kasi ito na ako licensed na ako. Okay. Mari mo ba ikwento sa amin na Miss Sharon kung saan kayo nakadestino ngayon? Anong spa po kayo nagtatrabaho para po malaman din po ng ating mga tagapakinig? Opo. Nagtatrabaho po ako ngayon sa Vibes Massage. Mm-hmm. Dito po ako naka-assign ngayon sa SM Marilao. Mm-hmm. Vibes Massage SM Marilao po.
Okay. Ayun. So, yun po ay malapit lang. Nasa anong floor kaya yun? Kung mayroon po tayong tagapakinig na sa bandang Marilao, Dito po yan sa may Bulacan, sir. sa may Bulacan. So, anong floor po Opo. siya ng SM? Second floor po. Second Floor po floor. yan. Dito po sa may... makikita po nila yung Toy Kingdom. Yun po. Magkakatapat lang po yan. Okay. So, ang pasok po ng trabaho nyo ay bandang mga, ano ba yan, alas 9, alas Ayan, 10 sir. ba? Ngayon na po. Alas 10. Nandito na po ako sa SM. Ganun po ba? Opo. Sige po. Miss Sharon, ano po ang huling ang inspirasyon o inspiring words na may bibigay mo sa ating mga kapatid na mga visually impaired na nakikinig po sa ngayon? Opo. Yung pong mga visually impaired na nakakulungan po sa bahay, lumabas-labas na po tayo sa bahay, ano? At tayo po ay, kung meron pong training center, kung meron pong school for the blind dyan, mag-aral po kayo. At yun naman pong mga magulang, no, na tinatago yung anak, parang awan niyo na po. Ilabas na po yung inyong anak. Huwag niyo pong itago yung anak po ninyo. Huwag niyo pong ikahiya. Ayun po. Yun lang po, Sir Benji. Okay, maraming salamat, Sharon, sa iyong mga maganda minsay para harinawa po sa lahat ng mga nakikinig po ng mga visually impaired. Katulad ng sinasabi po. Go ahead. Gusto ko lang pasalamatan yung lahat ng mga naging daan, no, para magkaroon ako ng license. Sige, go ahead. Sige po. Maraming salamat po. Lalong-lalo na sa inyo sa AUSA. Mm-mm. Yun, maraming salamat po sa inyo. Uh-huh. And yan, kay Ma'am Lalaine, sa iyo, Sir Benji, and kay Sir Rosendo, maraming salamat din po. Okay. And yun, kay Ma'am Moya, thank you rin. And sila yung naging daan para magka-license din ako. Kasi dyan din ako tumuloy sa kanila nung nandyan pa ako sa kanila. Thank you, sir. Okay, so maraming salamat Arinawa, Miss Sharon, sa susunod na pagkakataon. Arin man po kayong anyayahan sa programang ito upang patuloy po tayo magbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga tagapakinig po natin. Hindi lamang po para sa mga sighted, maging lalo na po sa mga visual impaired upang sa gayon ay lalo natin mapalaganap ang pag-angat ng massage industry sa Pilipinas. Mabuhay ka, Miss Sharon. Maraming salamat sa iyo. Thank you po, Sir Benji. Maraming salamat po. At yun po mga kaibigan, si Miss Sharon Agustin, at narinig po natin ang kanya pong mensahe para sa lahat po ng mga tagapakinig natin. Nakakatuwa naman pong isipin na yung mga nagmamasay nung araw, lalo na yung mga visually impaired na medyo mababa ang kanilang pagtingin sa sarili, ay ngayon po medyo ibang-ibang sigla na po mayroon po sila. At nawa po ay tunay nga po na magpatuloy ang kanilang mga hakbangin upang sa gayon ay hindi lamang po sila magkakaroon po ng kakaibang pangitain para sa sarili nila, kundi maging makatulong po sila sa lipunan. Maraming salamat muli sa mga katulad ni Miss Sharon Agustin. Mabuhay ka. Maraming salamat po. Well, mga kaibigan, ngayon po ay tutungo naman po tayo sa ating pong pangalawang pong interview na gaganapin po para sa araw na ito. Ating pong kapanyayamin ang pinuno po, ang President ng Federation of Institutes for Massage Therapy in the Philippines. Walang iba kundi si Architect Delphine Felipe. At ngayon po, tatawagan na po natin si Architect Delphine Felipe. Let's give him a call. Hello, good morning. Hello, magandang araw po. Mari po makapanayam si Architect Delphine Felipe. Speaking. Hi sir, si Benji Eugenio po ng Sighted and Blind Podcast. Ano po? Kumusta po kayo, Good sir? morning, Benji. Opo, kumusta po, sir? Mabuti naman. Ah, Kayo? Napakabuti naman po, sir. At sir, mari po nating marinig mula sa inyo, sir. Ano po ang napakalipi na, sir? Well, pinirmahan na ulit ni Secretary Ubial yung authorization na itutuloy na ang mga examen. Hindi na nila isusuko ang licensure exam sa TESDA. Okay.
Yun. Tapos may exam na nga ngayong susunod na linggo, 7 days Wow. to go. So, Yun yung mga naantala nung Hunyo. Ah, So yung mga June examinees, kukuha sila ng exam sa mhm. 27 August, this Wow. coming Sunday. So, sir, may balita na po regarding po sa venue kung saan po gaganapin yung nasabing na-examing exam, sir? Yan ay ipaalam pa ng Committee of Examiners any day now. Mhm. Yung mga venue sa Manila is the same, no? Mhm. Teodoro Alonso High School. Pero meron pang mga ibang mga venue sa regions na i-announce. Mhm. Oh, sir, meron po mga nagtatanong, sir, regarding po sa kanilang certificates of registration. Nung katatapos lamang po nag-oath taking kamakailan, hanggang ngayon po hindi nila malaman kung kailan daw nila makukuha yung kanilang COR. Ano pong balita niyo po roon, sir? Nalaman namin kung bakit nga hindi natapos yun. Ang napirmahan lang daw noong Marso ay yung mga NCR at saka Palawan examinees o passers. Yung mga ibang COR hindi pa napirmahan. Alam nyo naman, nagkaroon ng krisis sa loob ng DOH. Nagkaroon ng palitan ng mga chairman ng Committee of Examiners. Pumalit kay Chairman Ronquillo si Dr. Dairit. Tapos tinanggal si Dr. Dairit, pinalitan. Ang pumalit ay si Asek Peralta. So, dahil dyan siguro sa pagbabago ng organisasyon, naantala yung pagpipirma. Meron pang mga nanggugulo sa loob na gustong ipamigay lahat ng trabaho ng DOH ukol sa massage therapy, ipamigay na raw sa TESDA. Nako. Yan ang ibig sabihin ng krisis sa loob. Kaya naantala yung pagpipirma ng mga certificate of registration, pati na rin yung ID. Wala ni isa nakatanggap ng ID. So siguro ngayon at nagdesisyon na sila na ganapin yung exam. Pagkatapos ng exam, yan na ang susunod. Sir, isang concern din po, kasi isa pala, Benji. May bago na namang chairman. Okay. Would you know, sir, kung sino po siya, sir, para malaman po ng ating mga... Hindi ko pwedeng i-announce dahil sila dapat ang nag-a-announce niyan. Hindi ako representative ng DOH. Okay. So, ibig sabihin po ay hindi pa po to official na kung sino man ang pumalit. Meron ng official appointment pero wala pang official announcement. Ganun po ba? Oo. Sila dapat ang mag-a-announce. Hindi tayo pwede mag-preempt niyan. Dahil tayo ay FEMAT, yung Federation of Institutes for Massage Therapy. Hindi tayo ang CEMT. Opo. Sir, meron pong isang napaka-importante din po na dapat magkaroon po ng kalinawan, sir. Yung patungkol po sa exam next year. Marami pong kumakalat na balita na wala na daw exam porque ganito daw nangyayari. Ano ba talaga, sir, ang pinaka-latest na balita patungkol po dito, sir, sa kaganapan po o sa patungkol po sa exam ng DOH? Yan na nga binalik na nga ni Secretary Ubial yung utos na kailangan magpa-examine ang DOH. Kasi hindi naman pwedeng baliktarin yan ng DOH dahil yan ay nasa Batas ng Kalusugan ng Pilipinas, Sanitation Code Chapter 13. Obligasyon ng DOH na suriin at magbigay ng pagsusulit para sigurado na lahat ng nagmamassage ay marunong at hindi manganganib ang kalusugan ng publiko. Dahil hindi basta-basta ang massage. Okay. Sir, wala na po tayong oras. Po, sir? Mga panghuling pananalita po patungkol po sa larangan po na industriya ng Pilipinas, sir. Ano po masasabi niyo, sir? Dapat subaybayan natin at suportahan natin at tulungan natin itong mga bagong opisyal ng Committee of Examiners. Dahil nga nag-uumpisa pa lang yan sila. Tayo matagal na sa professionalization program. Kaya ituloy natin yung ating collaboration and cooperation and support. But at the same time, babantayan din natin sila. Kasi alam mo naman, pag nasanay ay pwedeng mauwi sa anomalya.
Di ba? Opo nga, yun ang nakakalungkot, sir. Opo. Sige, sir, maraming salamat po sa inyong pong mga mahalagang impormasyon na ibahagi po sa ating pong tagapakinig. At harinawa, sir, sa susunod pong pagkakataon, amin naman po kayong tatawagan upang magbigay po ng mga sariwang balita o announcement patungkol po sa mga nangyayari sa industriya ng Pilipinas. Maraming salamat. Yung mga estudyante dyan, yung kukuha ng examen, aral pa more, aral. Oo. Para matanggal ang kaba, dapat mag-aral. Wow, that's a very good suggestion, Architect Delphine Felipe. Maraming salamat at mabuhay ka, sir. At ngayon naman po ay dadako tayo sa isang bagong segment ng ating programa. Ito ay isang editorial section na ang pamagat sa aking palagay. Hindi kaila sa ating lahat na samot-sari ang mga problema na kinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan. Andyan ang masalimuot na kampanya laban sa droga ng ating pamahalaan na lalong pinasidhi ng pagkamatay ng isang batang nagngangalang Kian ba o Kian? Na ayon sa kanyang mga magulang, pinaslang ng mga operatiba ng pulis na walang kadahilanan at marami pang iba. Sa mga nakalipas na araw din po ating natunghayan ang sunod-sunod na pag-ulan at kagabi nga po ay ako'y napasabak sa isang malawakang pagbaha sa Pasay at Maynila. Kaya yung aking biyahe po na nagsimula po ng mga bandang alas 9, nakarating po ako sa aking tahanan sa Quezon City ng bandang, anong oras na po? Bandang alas 3 naman yata na madaling araw. Di ba masaya? Well, sa gitna ng lahat ng ito, ang maaaring maging tanong natin sa ating sarili, ano ba ang ating mga nagawa para makatulong sa bayan? Alam naman po natin na ano man ang problema ng ating lipunan ay kinakailangan ng bawat isa sa atin ay mayroong gagawing bahagi. Tayo po ay may tungkulin at hindi ho tayo dapat maging kontento na lamang na manood sa tabi-tabi, magmasid at magantay na lang ng mga mangyayari. Dapat po sa atin bilang mga Pilipino, kinakailangan po tayo ay may kahandaang kumilos at kung kinakailangan po magsakripisyo para sa bayan kung kinakailangan. Well, ang maging tanong na naman po ay saan tayo at paano tayo magsimula? Yan ang isang napakalaking tanong po. Well, sa ganang akin dapat, anumang pagbabago ng lipunan, ito ay dapat magsimula sa bawat isa sa atin. Walang mahirap, walang imposible kung atin pong gagawin po ang ating pong tungkulin. Una sa lahat sa ating sarili, sa ating mga pamilya, at maging sa ating lipunan or sa ating komunidad na kinakagalawan. Alam po ninyo, mayroon po akong isang magandang nasaksihan kagabi habang ako po ay nagbabaybay sa lansangan at nag-aabang ng aking masakyan pauwi. At ito po ay aking pong nasaksihan at ako po ay natuwa. At ako po ay nagalak sa aking puso sapagkat napakaganda po ng aking nakita.
Well, kahapon ay umuulan ng malakas. Nasaan yung sound ko? Ayun. Nawawala yung aking background. Pinagirapan ko itong hanapin eh. Okay, yan. Ayun. Sensya na po kayo. Okay, medyo nawala po tayo ng matagal. Kaya inaaral-aral ko naman kung paano yung gagawin natin dito sa magkakaroon po ng magandang sound effect. Anyway, ito po ay umuulan ng malakas at madilim ang paligid. Nawala ulit isa. Dali. Ayan. Yun. Ay, naku. Katulad ng sinabi ko po ay malakas ang ulan at kumukulog. Madilim ang paligid. At habang ako ay nag-aabang ng aking masakyan ay tumambad sa aking harapan ang isang jeep na may nagbaba ng mga pasahero. At una kong nakita ang isang bata na may edad na mga 4 na taong gulang at bitbit ang isang bata na marahil mga 2 taong gulang. Pareho silang basang-basa sa ulan. Nakakaawang tingnan. Maya-maya bumaba ang isang matanda at hirap siyang maglakad at tila magkasama, no? Kasama niya yung mga 2 bata kasi sila po ay nag-uusap ng panandalian at ang batang nahuling bumaba ay may dalang payong at kapansin-pansin po ang payong ay sira-sira, no? Mahalata mong talagang lumalabas po yung tulis ng payong at so pinipilit ng batang ito na buksan at gamitin ang payong, no? Habang yung isang bata na may bitbit na isang bata rin ay mistulan nanginginig sa ginaw, no? Nanginginig sa ginaw kasi nabasa din po sila sa ulan. Nakakaawang pagmasdan po. At alam niyo po ang nakakatuwang eksena sapagkat sa gitna ng lahat ng ito habang pinipilit ng batang may hawak na payong, nabuksan ng payong po niya at habang hindi naman po gumagana, no po, sira po yung payong, may lumapit po. May lumapit na isang mama. Kinausap yung batang may hawak ng payong at tila hinihingi niya yung payong na bitbit ng isa. Kaya yung bata na may hawak ng payong nag-aalin lang ang ibigay sapagkat siyempre kailangan niyo po yun kailangan po nila yung payong. Subalit na ibigay niya rin po. Alam niyo po ang sumunod na pangyayari. Nung kinuha ng mama yung payong ng bata, alam niyo po yung bitbit niya po na payong. Isa pong medyo malaking, may kalakihang payong at mukhang maayos at magandang payong. Alam niyo po, inabot niya po doon sa bata. No? At ito ay nakita nung kanyang lola. At ang lola ay ang tawag noon, narinig ko po, napasigaw po ang lola. Ang sabi po niya, Hallelujah! Praise the Lord! Well, alam niyo po, medyo nakakatuwa at nakakabagbag damdamin, no? Ang ganong eksena na kung saan ay sa gitna po ng masasabi mong kalamidad, no? At sa gitna po ng isang napakahirap na sitwasyon ay may mga tao pong hinihipo ng Panginoon, no? Hinihipo ng Panginoon upang magbigay tulong sa kapwa. No? So sana naman po ito ay magsilbing aral sa ating lahat na kahit na po sa anong kaliitang bagay, pag tayo po ay nakatulong, tiyak po yun, no? Ang mga tao pong nasa paligid natin ay matutuwa. At higit sa lahat, ito po ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon sapagkat ang naisin po niya na ang bawat isa sa atin
ay patuloy na magpamalas o magpadama ng pagmamahal sa bawat nilalang ng Panginoon sapagkat tayo po, ayon po sa kasulatan, tayo po ay una niyang minahal. Kahit na po sa gitna ng ating kasalanan, tayo po ay minahal ng ating Panginoon. Well, mga kaibigan, dyan po pansamantalang nagtatapos ang ating palatuntunan para sa araw na ito. Kahit papaano ay sana nakatulong tayo sa pagsulong ng isang bansang mapayapa at nagkakaisa sa larangan ng pag-ibig mula sa ating Panginoon o kay Allah. Kung kayo man ay may suwestyon, kuro-kuro anumang balita na maaari nating kaunan ng inspirasyon, huwag kayong mag-atubiling tumawag at mag-text sa ating numerong ito, numero 0917-506-0960. Ulitin ko po, numero 0917-506-0960. Hanggang sa muli nating pagsama, ako muli ay si Benji Eugenio alias DJ B, DJ nga alias DJ B na nagsasabing daghang salamat, Diyos tiag ngina, mabuhay ang Pilipinas!